Okay, so good morning. Ngayon ay May 7. So ang harvest or 42 days natin ito is sa Friday, so May 9. So 2 days before harvest. This is my last inspection. So ilang mga 3-4 days na rin yata ako nag-inspect dito. So kahapon, medyo malakas ang ulan. So kung mapapansin nyo, yan, may mga patak na ulan, tapos basa. Basa yung sahig. Ayan. And isa pa sa problem, may leak doon. So yan, iiwas ko to sa susunod kasi napansin ko yan, no? Nagkaroon ng damage. So adjust lang natin ng konti yan dito para hindi na siya tutuluan muna so far. So ito, hindi ko sure kung may leak dito. Baka may leak dito eh. Hindi ko kasi matsyempuhan kung may leak nga talaga. Kasi pag binutas yung carbonate, nagkakrak. So malamang dun sumisiksik yung tubig. Kasi yan, meron ganito. Pero kasi malakas yung anggi kagabi. Yan. So yung usual na tanong, kung may ginagawa ba ako sa ganyan, wala. Inayaan ko na lang siya matuyo. Pero syempre, ayaw natin nang magtagal yung tubig dyan or yung basa dyan kasi magkakaroon ng fungus. So anyway, harvest ko na rin naman. So baka bukas magdala ako dun sa store partner natin. So pipili na ako ng malaki. Pero bago ko gawin yon, isa-allokin ko na yung mga customers ko. So yung i-display natin dun, malamang hindi tayo mag-display nito kasi mapait to eh. Dito sa lugar namin. Pero itong hydraulic, dati may napapaitan ako sa kanya. Pero ngayon, medyo okay na yung panlasa ko sa kanya. And ang maganda kasi dito sa hydraulic or lalik is sobrang crispy niya. Mas crispy siya kaysa dun sa sa Olmeti. Pero para sa akin kasi may pagkatamis ang Olmeti based sa panlasa ko. So, ayan. So, kung ano naman, ayan, yung nakita yung timba na yan. Nung kahapon, nagdagdag tayo dito ng 4 liters kada lalagyan. Pero itong container na to, tsaka itong container na ito, itong una, ay nilagyan ko lang ng tubig na hindi na ayos yung pH level. So yung the rest, medyo maayos naman yung pH level niyan. So ngayon, yan, medyo gumaan na ulit siya. So malamang kailangan ko na ulit lagyan. Pero kasi ito, malamang for personal consumption na lang to eh. Pero yun nga, kahapon nung isang araw, nung naglagay nga ako nung hindi nag-top up tayo ng tubig na hindi 6.0 or hindi maayos yung pH. Kasi nga, sobrang gaan na nito. Yan, based na rin sa previous experience natin, sobrang bilis niyang kumuha or umubos ng nutrient solution or tubig. So, yun yung isang drawback ng Strosa based sa actual experience ko. And ito naman, nagagandahan ako sa tubo ng hydraulic. Pero sana, ma-accept siya ng customers. Pero baka mag-display tayo ng 5. Then the rest ng ipapadisplay natin is itong mga Olmeti natin. Yung malalaking Olmeti na natin. Then sa mga customers ko, yan. Ito maganda. So hindi tayo masyadong nakapag-observe ng maayos dito. At saka ito kasi yung batch ng seedlings ko na medyo maraming problema. Ayan. Ayan, may mga maliliit doon. Yung mga maliliit for personal consumption, minsan binibigay natin as freebie. Then ito yung scamander natin. Tsaka yung hydraulic. Ito, yung dito yung box na to. Ito mabigat talaga. Hindi siya ganun ka-intensive kumuha or gumamit ng nutrient solution. Hindi ko sure pag isang box na siya ng hydraulic, hindi ko sure kung gaano kabilis. Pero susubukan natin kasi medyo marami-rami pa akong hydraulic na buto dyan kasi bumili ako last time 100 pieces. Pero itong Olmeti natin tuloy-tuloy and planning na tayo mag-expand tulad na yung sinasabi ko. Pero target na natin ngayon is 450. So 450. So hoping ako na kahit pa paano may makuha akong budget dito para makabili tayo ng additional tuna boxes. Then magkaroon tayo ng setup agad dito. Gusto ko sana 2. Titingnan ko kung kaya ng budget ko. Yan. Pero yung makukuha natin dito kulang talaga. So maglalabas ulit tayo ng pera muna.
Para makuha lang natin yan. Gusto ko nang makuha yung target na 600. Pero base sa setup na to kasi 90, 90, 90. So 180. Tas dito is 18. Ilan ba to? 12. So 180 din. So meron lang tayong 360. So 360, kukulangin pa tayo ng 90. So yung 90 na yon doon natin kukunin sa kabilang location. So gusto ko, or kung kaya, titingnan ko yung 3 cycles per month. Ganun na yung mangyayari sa atin. Pero yun nga, based pa yun sa magiging output natin dito sa bagong store partner natin. So malamang ito yung mga kukunin natin. Kuha lang tayo ng 15 muna. May spare naman ako styro box dyan. So yun yung gagamitin natin. So mamaya magpipicture lang ako nyan. Papakita natin sa ating mga client dito sa neighborhood or mga kapitbahay. Kasi tuloy-tuloy yung event doon sa complex eh. Hindi rin naman ako makadiskarte ng benta doon. So maganda na at meron tayong store partner. So susubukan din natin. So isa pala, ang daming namatay dito sa kabila. Parang 2 box. Dito banda. Yan, daming namatay oh. So hindi ko na ang problem pa yan, parang mga key solution yan. Key solution yung nasa kanan eh, kada 1 by 1. Pero yung the rest naman, okay. Pero ito yung box na to. Ito na rin yung may problema last time dun sa kabilang taniman natin. So palagay ko, yung container talaga may problema. So inisip ko pa kung paano. Ang mali ko lang is hindi ko pa rin siya nalinisan gamit yung hydrogen peroxide. So yun, mali ko naman yun. Anyway, so magdidilig sana ako ngayon eh, pero umulan pala kahapon. Pero pakita ko lang sa inyo kung paano gumagana to. So na-on ko na yung switch dun sa bahay. So on ko to. Ay, naka-on pa to. Off muna natin to. Ayan, naka-off yung pag ganyan eh. So on natin to. Ito naman yun sa mist. So pag in-on ko yan, ewan ko kung naririnig. Pero yan, may mga mist na yan. Yan, nagmi-mist. Yan, doon nga malakas yung ano, siguro hinaan ko. Pero ayan, yan ah. Kita nyo naman nagmi-mist. Sana kita sa video. Pero ayan, ganito yan. Yung mga major lang na paso ang meron. Ito. Pero bala ko na kasing baguhin ulit yung setup nito. Gagawin tayo na mas malaking paso. Siguro sa isang paso na malaki na yon, mga 4 na paso yung katumbas in terms of lupa. Kasi ang nagiging problem dito, tulad ng nabanggit ko sa inyo, is natutuyuan sila pag medyo mainit yung panahon. Kasi nga maliit yung container, maliit yan. So kung maipagsasama-sama natin sila sa isang container na malaki, mas matagal. Tapos hindi ko sure kung napakita ko na sa inyo yung fabric pots natin na nandun. So sa palagay ko matibay naman yun. So tatagal din yan. Ayan. So dito, yan. 2 pang setup na ganyan. Dito. Yung design, bago na. Babaguhin natin yung design. And magkakaroon siya ng mismo patungan. At gusto ko sana, papagawa ko is bilog, hindi itong square. Kasi diba nakita nyo yung tubo ko doon na blue? Na naging trial natin sa setup na small setup lang na parang ganyan. Na pang isang box lang. Nakita nyo doon sa kabila. Na pwede kong i-clip gamit yung nabili ko dati pa na clip para sa mga sa tela. Na pwede rin natin gamitin sa plastic. So yun yung gusto kong gawin. And future, 3 na sila dyan. Tapos ito, ang gagamitin ko as dito for nursery. Ayun. So yun yung plan. Patayin ko lang muna to. Ayan, nakita nyo basa na no. Ayan. So hindi ko siya pwedeng i-on lang dito tapos naka-on to kasi nga may leak doon yung mismong yung switch ko doon. Hindi ganun kaganda yung nabili. May leak. Anyway. Ayan, so makita nyo ito binawasan ko na rin ulit yung spinach dyan kasi nga ang lago na. Ito rin binawasan ko na.
Pero palagay ko kahit 2 puno lang, okay na. 2 seeds lang. Yan. So para ma-achieve natin yung 450, yung dating plano ko doon na mga pots or spinach, tatanggalin natin yun. Gagawin natin siyang styro box para ma-achieve natin yung 450 na production per month. Then observe natin kung ano magiging turnout nung partnership natin. Kung maganda, edi mas masayang mag-expand. 'Di ba? So yun lang, wala naman ako masyadong ibang i-share sa inyo. Pero yun nga, isa sa nadagdag sa process natin is yung pagta-top up ng tubig dito sa location na to. Kasi nga, lalo na dun sa Estrosa, kasi talaga naubusan ng tubig. Although yung tubig dito, palagay ko, tatagal pa ng 2 araw or abot pa hanggang harvest day. Kaso ayoko nang umabot dun sa time na makikita ko malalanta sila bago ko sila i-top up. Ayoko nang ganun. Baka nakaka-apekto rin kasi yun sa taste nila. Pero kung makikita nyo, goods naman overall, siguro mga 80% goods para sa akin ang ating tanim. So one last time, punta tayo dyan. Ayun, yung mga tanim ng nanay ko. Pero nandyan, may iba rin akong tanim dyan. May marigold, tsaka petunia. So lalagyan din natin yun dito. Pero yun nga, convert na tayo sa big pots, hindi na tayo sa mga small pots. Yan. So, yan. In terms of mga tip burn, ano ko dito may nakita ko nung last time. Siguro natakpan na kasi lumalago na rin sila. So, siguro ito to, concern din to na malagi siyang basa. Pero kasi umulan kasi kahapon eh. Pag ano naman, pag malinit talagang tuyo to. Yan. So may mga maliliit yan, mga abnormal yung paglaki. Siguro yan yung isa sa mga problem nung lumaki sila sa nursery. Pero ngayon medyo maganda yung batch natin. So ang batch na tinanim natin ngayon is pang 180. Kasi yun yung pamalit dito eh. So by next week kailangan unti-unti ko na tong ma-dispose and papalitan na. Ayan. So nanginain lang ako sa Estrosa kasi nga mura yung buto nito, parang 200 plus na sa 400 seeds ka na. Pero ang problema nga kasi, hindi siya accepted ng customers ko. So, tinitanim lang tayo for atin, siguro 2 peraso lang. Bala ko isang box lang, experiment. Tapos konting, ito siguro, konting red. Then, baka pag na-accept tong ano natin, lalik, magiging isa sa stable natin na tanim yan dito. So yun lang, ayun yung ano natin mustasa oh. Ito yung spinach. So yun lang, kumuha na rin ako, tinikman ko kasi yung lalik kahapon no? Doon ako kumuha. So hopefully goods naman. So malapit na ulit yung cleaning time na ayaw kong proseso. And hopefully nakita nyo rin yung isang video ko regarding sa first time ko mag-calibrate ng pH meter. Yan. So anyway, humahaba ng video. Ayoko na ubusin ng oras nyo. So this is the last time na ipan natin yung tanim natin. Yan. So hindi rin tayo magtatanim pala masyado ng scamander. Siguro mga 3 or 5 lang. Kasi konti lang naman din buto niyan. Inuubos ko na lang din. Tsaka hindi siya ganun kalaki. Unless may o-order talaga na willing bumili ng ganung price on the number of days. Walang problema naman yan kung gusto nila. So that's it. Isa pa, yung setup na ginagawa ko doon, ginawa ko kanina umaga. Pero sa bahay, parang display lang sa bahay para sa mga kapitbahay. Kaso masyadong komplikado yung ginagawa ko. Kaya palagay ko bagong setup ulit ang iniisip ko. So yun lang. Thank you very much and see you next updates mga tropa. Bye-bye.